Magandang araw pare, welcome na naman sa isang araw ng buhay natin dito sa Hokkaido. Pero ngayong araw na to, wala tayo sa Hokkaido, kundi nandito tayo ngayon sa Tokyo. Kung makikita nyo sa likod ko, nandyan ang sikat na Sky Tree Tower. So actually, pangalawang araw na namin dito sa Tokyo. So bago kami mag-check out at pumunta ng Osaka, ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kalapit Airbnb dito sa Sky Tree. So malapit na ako dun sa mismong lugar kung saan kami nag-check-in. Ang J-Court Ocean. Itong accommodation na to, ito yung mga usong-usong ngayon dito sa Tokyo na self-check-in. Bago kami mag-check out, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng loob ng kwarto. Ito na yung buong pag-akit mo sa 6th floor, nasa 6th floor kami sa pinakamataas. Pag-akit mo, ito yung kabilang kwarto para sa single na tao. Ito naman siguro parang staff room. Ito yung mismong kwarto namin. 601. Ganun din dito. May ibibigay sa yung passcode para pag lalabas ka, malalak mo tong pintuan. Yan, isasend lang sa'yo online dun sa email mo na ipapasa sa kanila. Na itsura ng kwarto. Meron ka namang sariling TV. Meron kang dalawang twin bed na dalawa dahil tatlo kami, tag-isang kama kami. Meron kang sariling table. Dito naman sa comfort room, wow, comfort room sa CR. Meron kang sariling bathtub na hindi masyadong kalinisan. Salamin na medyo luma. Kung tutusin, mapapansin mo na medyo luma na tong building na to. Pero sa presyo niya, mas mahal pa siya sa isang magandang hotel sa Manila. Kung ang kino-consider mo ay malapit ka doon sa mga tourist spot area, napaka-advisable nitong lugar na to sa'yo. Pero kung naghahanap ka naman ng comfortability ng isang hotel, medyo sasablay to. Unang-una, dito sa toilet. Dito sa Japan, minsan ang ininayo mo yung toilet kasi may bidet, di ba? May sariling panghugas ng puwet. Ito wala. Mano-mano ka lang dito sa tissue. Ito. Yun ang isang sablay dito. So ngayon mag-check out na kami dahil 10 o'clock ang check out. So ngayon na, naligpit na namin. Nalinis na namin itong lugar na to. Actually, kahit di naman linisin, okay lang. So syempre, ito na naman ang challenge. Lalaki ng maleta. Labas ka na dyan. Tatlo lang kami. Liliit pa namin tao ha. Puro kami punggok ha. Pero tingnan mo sige na. Meron lang kaming dalawang maleta. Grabe ang sikip. Pero, enjoy naman. Talagang ganyan. Yan ang Japan experience na kailangan mong maranasan. Pinindot nyo ba? Pababa? Hindi. Kaya mo, kaya pala hindi umaandar. Ayaw bang pumindot pababa? Paano na makakaalis? Eh sila. Japanese struggle is real. Pero, enjoy. Takot na iyo. Bago kami pumunta sa Kamakura, kailangan muna namin dumaan sa bahay ng kaibigan naming Japanese para ipakisuyo na itabi pansamantala ang aming mga bagahe. Kumuha lang kami ng mga gamit na sapat para sa 2 araw ng pamamasyal namin sa Osaka at Kyoto. So guys, let's explore Kamakura. Na-drop na namin yung mga gamit namin dun sa nakisuyo muna kami sa kaibigan ni Tatang. Grabe tao dito. Parang hindi nauubos. Para pag nandito ka, ang bilis-bilis ng oras. Nakakabilib talaga ang kalinisan at katahimikan ng mga train station dito. Kaya yan, napaidlip tuloy ako. Okay, but nakarating na kami rito sa Kamakura Station, kung saan matatagpuan ang famous na Slam Dunk Intersection at marami pang iba. Nawahoda si Jade. Bumili muna kami dito ng tubig. Malabas na tayo ng train station. Tignan nyo kung gaano karami ang tao. Sa ngayon, sa tulong ng internet, hindi ka na matatakot mamasyal mag-isa at magpunta sa mga lugar na hindi ka pamilyar. Nandito na tayo ngayon sa Komachi Dori. Yung street na to, ay ang street na po. Ay, bye.
Ito yung... Ha? Sarap na. Sarap na. Nagmumukbang na naman kami ng mga libre ni Jade. Ito yung street na 300 meters ang haba na nandito halos lahat ng street foods, souvenirs, mga local products. Matatagpuan mo dito sa street na to. Mula sa Kamakura Station, wala pa tong mga 200 meters. 2 minutes na lakad lang, mararating mo to. Mula sa Kamakura Station, pagbaba mo ng tren. So makita mo yung malaking torii gate na pula, yun na yun. Dito, kung gusto mo magmukbang ng mga street foods na kung ano-anong pagkain, dito yung street na yun. So ikot lang tayo saglit, tapos lipat na tayo sa next location natin. Habang naglalakad ay nadaanan namin ang mahabang pila ng mga taong ito. Kaya nakipila na rin kami para malaman kung ano ang kanilang pinagkakaguluhan. Ayaw niya daw. Binesidohan na ng menskatsu. Menskatsu, ito yung parang giniling na baka na binabalutan ng parang tongkatsu ang pagkaluto. Tapos may keso sa loob. Ayan na siya. Dito lang pwede kainin yan. Hindi pwede habang naglalakad. So, tirahin mo na yan para makapaglakad na tayo. Kaya naman pala, sa halagang 500 yen, matitikman mo na ang napakasarap na menskatsu na to na punong-puno ng karne at keso. Sobrang ganda ng panahon, wala halos ulap. Ngayon, kaya sobrang dami ng tao ngayon. Hindi katulad Sabado pa. Hindi katulad kahapon na maulan. Kaya hindi kami halos lumabas. Si Jade nagka-crave ng ice cream. Naghahanap lang kami ng ice cream, soft cream na medyo may pila. Pag may pila, syempre, trending. Kahit saang sulok ka pumasok, halos lahat ng mga pagkain, patok na patok. Makukulay at mga simpleng pagkain na dito mo lang makikita. Si Jade, strawberry cola. Yung nanay niya, yun, maliit na banana. Siyempre, doon na siya sa maliit na saging. Hindi naman tayo kalaki ang saging. Nana. At nakarating na nga kami sa Tsurugaoka Hachimango Shinto Shrine na naitayo halos 900 taon na ang nakalilipas. Ito ay itinuturing na isa sa pinakaimportanteng istruktura dito sa Kamakura. Ito na tayo ngayon sa Hachimango Shrine, isa sa pinakaimportanteng shrine na makikita mo na pwede mong puntahan dito sa lugar ng Kamakura. Ayun pa, sa taas. Pagkatapos naming makapasok at magdasal panandalian, agad na kaming bumaba at muling naglakad papunta sa susunod naming destinasyon. Okay, tapos na tayo dito sa Hachimango Shrine. Pupunta na tayo ngayon sa Kamakura Great Buddha. Kami doon sa main tourist area kasi sobrang dami ng turista doon. Lumabas kami dito sa daanan ng mga sasakyan para mas mabilis kami makalakad pabalik doon sa Kamakura Station. Kasi kailangan natin sumakay ng bus papunta doon sa Kamakura Great Buddha. Dito, nung last time binabala ko magdala ng sasakyan dito. Pero ngayon nakikita ko yung traffic. Mas advisable nga na magte-tren ka na lang papunta dito kaysa magdala ka ng sarili mong sasakyan. Bukod pa doon sa sobrang mahal ng parking area. Pag nagdala ka ng sasakyan dito, 30 minutes sa loob ng parking area is 300 yen. So kung tatagal ka dito ng 2 oras, kailangan mo magbayad ng 1,200 yen para lang sa parking ng 2 oras. Whispers in my head, what you gonna do? So take it, kiddo해. 왠지 껴내려 해. 쉽잖아도. Baba lang namin ng bus mula dun sa Kamakura Station papunta dito sa Great Buddha of Kamakura. Kung ako lang mag-isa, hindi na ako sasakay ng bus kasi sobrang traffic. Kaso, pagod na siya dahil ang bigat ng dala-dala. Si Jade pagod na din. Kaya, tiniis na lang namin yung traffic. At least, mas komportable ka sa loob ng bus. Medyo malamig-lamig. Pero grabe talaga dito sa Japan. Halos 90%. Wala, naka-stop. Tignan mo. Wala ka halos makikita ng Japanese. Siguro makikita mo lang Japanese na turista. Na Japanese yung nagtitinda. Pero turista, bihirang-bihira. Meh. Cause it's only yours. Only
Okay guys, meron kami nakitang foreigner na kinunan kami ng litrato. Sorry, hindi. Biro lang, may mga foreigner din na mababait kapag ka nakikita nila na nagsiselfie kayo, nag-offer sila na kunan ng picture. Siyempre, in return, kukunan mo rin sila ng picture. Kung Pilipino sila. Sa wakas, nagkita rin kami ni Buddha ng Kamakura. Hindi lang laging si Buddha ng Hokkaido yung nakikita ko. Si Hill of Buddha. Ngayon, nakita ko na si Great Buddha of Kamakura. So, pwede na kaming umalis dito. Pupunta na kami sa famous Slam Dunk Crossing. Nobody knows, 'cause it's only you. Alas 4:30 na, hindi ko alam kung maabutan pa namin yung liwanag hanggang makarating kami dun sa Kamakura Kokumae Station kung saan makita yung famous Slam Dunk intersection. Sa ngayon, puro lakad ang nangyayari kasi mas magandang maglakad kaysa sumakay dahil sa sobrang traffic. Nakabalik na kami sa Kamakura train station at sumakay sa famous green train ng Kamakura na tinatawag na Enoden. Sikat na sikat ang train ride na ito dahil sa kakaibang experience habang nakasakay ka. Tulad na lang nitong halos mahalikan mo na ang mga pader ng bahay sa labas dahil sa sobrang lapit nito. At ang ocean view bago ka makarating sa Kamakura Kokumae Station kung saan ka bababa para marating ang famous Slam Dunk Crossing na pinasikat ng isang anime dito sa Japan. Ito ang dinarayo ng maraming turista dito. Ang makakuha ng magandang litrato habang tumatawid sa intersection na to. Tumatawid kami ngayon dito sa intersection kung saan yung Slam Dunk anime scene na sikat sa Kamakura. Ay, Diyos ko po. Sobrang dami ng tao, baba kami dun sa dagat. Jade, pagod na. Pupuntahan lang namin Enoshima Island. Pag nakarating kami kagad doon, babalik na kami ng Tokyo Eki Station kasi kailangan namin sumakay ng bus ng alas 10. Papunta naman kami ng Osaka. Ito na naman, sinama ko na naman sila sa katarantaduhan ko kapag walang biyahe. Pero game naman sila, wala naman problema. Yun na, malapit na tayo dun sa dulo. Dun sa mismong island. Ayan. Gusto niyo sumama sa Japan, Japan pa more. Enjoy naman. Pagod lang talaga ang Japan. Pero, yung ganitong experience, may hirapan ka ng ulitin. Pag may pagkakataon, kunin mo na. I-grab mo na. Ito na. Dun sa kabila, ando na yung Enoshima Island. Donna the Explorer. Ayan, oh. Enoshima Island. Touchdown. Ayun na. Ayun. Family chick. Ayun, yun na. Tara. Ayun na tayo. Family Mart. Siyempre, family chicken. Gutom na kami. Gutom muna kami. Family Mart muna kami pang mabilis ang kain lang. As usual, nabubuhay na naman kami sa, dito lang kami sa gilid ng kalsada kumakain. Si Jade, sarap na sarap sa Pam Chicken. Ayun lang yung Family Mart. Nandito lang kami sa gilid ng kalsada. May construction work nga, oh. Ayun, nandito lang kami nakaupo, oh. Kaya hindi kami pwedeng kumain sa restaurant kasi may hinahabol kaming biyahe. Papunta ng Osaka. Sasakay kami ng night bus sa Tokyo Eki. Kaya after namin kumain, larga na ulit kami. Pabalik ng Tokyo Station. Pero, nakasakay ng bus at doon na kayo matutulog. Pagdating namin, kinabukasan, Osaka na. Paggising namin. Paggising naman namin, dahil lang check-in ng hotel ay alas 3 pa, diretso pa siya namin sa Osaka ng umaga. Yun ang aming gagawin ng ruta ngayon. Sa ngayon, baka hanggang dito na lang muna. Doon ko natatapusin yung video pag nandun kami sa Tokyo Eki Station. Ngayon, tapos na kayo kumain. Larga na kami. Okay na? Larga na tayo.
Pagkatapos namin maghapunan sa gilid ng kalsada, agad na kaming pumunta sa train station para makasakay ng tren pabalik ng Tokyo Eki Station. Okay pare, touchdown Tokyo Eki Station. Nakarating na kami from Enoshima. Nandito na kami after 1 hour. Pupunta naman kami ngayon sa bus station. Papunta na ng Osaka. Doon na kami magpapahinga dahil ang biyahe ng bus namin ay 11 o'clock ng gabi. Ngayon ay 8:30 pa lang. Meron pa kaming 2.5 hours para magpahinga. Ang tulog namin ito ay sa bus na. Pagdating namin ng Osaka, 7:30 ng umaga, diretso pasyal na ulit yun. So ngayon, maghahanap lang muna kami ng aming kakainan para makapahinga naman ng konti dahil yung mga kasama ko, lanos na lanos. Pagod na. Hindi namin masyadong naramdaman ng pagod habang naglalakad papunta sa bus station dahil sa ganda at makukulay na ilaw dito sa Tokyo. Nandito na kami ngayon sa bus stop. Malapit sa Tokyo Eki Station. Inaantay na lang namin yung bus na sasakyan namin papunta ng Osaka. Kasi kumuha kami ng night bus para hindi na kami mag-hotel, sa bus na kami matutulog. Inaantay namin dumating. Ngayon ay 10:57, 11:05 ang biyahe namin. Pero may lang, baka ito na yung bus na inaantay namin. Ayan na nga siguro. Ayan, may dumarating na bus. Siguro yan na yung bus namin. Kintetsu. O yan na nga. Yan na nga, Kintetsu. Yeah! See you at Osaka pare. Bye. Good night.